Magandang araw ng Miyerkules mga kaibigan, August 14, 2024. Update po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan kaibigan, please huwag kalimutan muna mag-like and subscribe kung di ka pa nakasubscribe. At pahit po ng notification bell para ma-notify ka sa ating mga update. Maraming salamat po. Mga kaibigan, patuloy pa rin po nating minomonitor at binabantayan ito po nga tropical storm Ampil mga kaibigan na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. And as of now, ito po may layong 1,850 kilometers northeast of extreme northern Luzon mga kaibigan. Ang hangin po niya ngayon ay stable po mga kaibigan, no, sa 75 kilometers per hour na may bugso naman pong pumapalo sa 95 kilometers per hour at pa-northwestward po ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Pero take note mga kaibigan, wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas dahil ito po ay nasa labas ngayon, no, ng Philippine Area of Responsibility at inaasahan na ito ay hindi na makikita sa ating live radar within 24 to 48 hours. Pero ang pinapangambahan natin dito mga kaibigan dahil nga hindi lamang itong tropical storm Ampil, no, international name yan mga kaibigan, meron din po nabubuo ng mga cloud cluster sa tabi niya po, no, at kung makikita po ninyo kumpul pa po yan mga kaibigan. Kaya inaasahan natin after pong mawala o malusaw itong si Tropical Storm Ampil ay posibleng may mabuo naman na bagong bagyo mga kaibigan, no, na posibleng dumirekta, no, o dumireksyon sa ating bansa. Kasama din dyan mga kaibigan ng ating binabantayan ngayong umaga po ng Miyerkules mga kaibigan, no, ay itong southwest monsoon or hanging habagat na nakakaapekto pa rin po sa ilang bahagi ng Luzon. So dito muna tayo sa ating forecast weather condition para alam natin yung mga lugar na apektado po ito nga pong southwest monsoon. Sa area ng Ilocos Region, Batanes at Babuyan Island, maulap po na kalangitan ng mararanasan dyan, especially po sa bandang hapon at mahina hanggang sa malakas na pag-uulan ng posibleng asahan pagdating po sa gabi. Dulot yan ng hanging habagat mga kaibigan, so yung impact niyan posibleng magkaroon ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide din sa mga landslide prone area. Dito naman po sa area ng Metro Manila at the rest po ng Luzon mga kaibigan, partly cloudy to cloudy sky din po with isolated rain showers and thunderstorm ang mararanasan dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat. So inaasahan ang posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakali or in case po magkaroon ng malawakan at biglaang bugso ng pag-ulan. Ang ilang bahagi po ng ating bansa apektado naman ngayon ng localized thunderstorm. Kaya nagtataka kayo kahit yung mga lugar na nabanggit ko wala dun sa forecast ay umuulan dahil po yun sa localized thunderstorm mga kaibigan. So mga kaibigan, marami nagtatanong, ito po bang Tropical Storm Ampil, no, ay malaki ba ang tsansa na hindi na magbago ng direksyon? So kung titignan nyo sa ating live radar, inaasahan na ito hindi na makikita sa ating radar, no, within 24 to 48 hours. Pero pinapangambahan natin dahil nga po etong si hanging habagat ay ina-attract, no, or hinihila papasok sa para itong mga sama ng panahon mga kaibigan. Inaasahan din natin na posibleng magbago ang direksyon nito, no, hanggat hindi pa nawawala sa ating radar mga kaibigan. Kaya naman maging handa tayo, no, at laging kong pinapaalala kung kayo aalis ng inyong mga bahay sa hapon sa gabi, ugaliin magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po yan sa mga biglaang bugso ng pag-uulan. And please mga kaibigan, ay hindi sa Pag-asa tinataya na 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa ating bansa bago po matapos ang buwan ng Agosto. Take note sa mga naguguluhan, hindi pa pumapasok o wala pang bagyong Dindo sa ating bansang Pilipinas. Yung mga pinangalanan natin na bagyo tulad na lang ni Typhoon Maria at Ampil, mga international name po nila yan na hindi pa nakakapasok sa ating bansa. So dyan lang kayo mga kaibigan, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more weather